Tuloy nang isinara ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang Bunton Bridge sa lalawigan ng Cagayan matapos umabot sa 12 meters ang water elevation nito. Dahil dito ay pinapayuhan ng mga motorista na dumaan na lamang sa mga sunod-sunod na alternatibong ruta. Para sa mga light vehicles, maaaring dumaan sa Santa Maria, Cabagan, Santo Tomas. Ang mga light mga light and heavy vehicles sa northbound na galing sa south ay pwede namang dumaan sa Daang Maharlika o Cagayan Valley Road sa Calumiko, pakanan sa Santiago Tugigaraw Road, Via Ramon, Alicia, San Mateo Road at Cabatuan Road. Ang mga northbound vehicles naman na mula sa Santiago Tugigaraw Road ay pwedeng lumiko sa pakanan para tahakin ang Gamurohas Road at Kawayan Cabatuan Road upang makarating sa Daang Maharlika o Cagayan Valley Road. Ang mga motoristang mula sa Sentro Tugigaraw City patungong bayan ng Enrile o Solana at vice versa ay pwede namang dumaan sa Daang Maharlika, Cagayan Valley Road patungong Junction Tumawini to Ilagan, Delfin Albano, Maliga Road hanggang sa makarating sa Santiago Tugigaraw Road. Sa ngayon ay tanging mga frontliners na lamang ang pinapayagang dumaan sa naturang tulay. Samantala dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa ilog ay nararanasan na ang pagbaha sa ilang mga lugar sa Cagayan na pangunahin sa Tugigaraw City, Amulong, Alcala, Enrile, Piat at Tuwao. Sa bahagi naman ng Isabela ay baha na rin ang bahagi ng San Pablo, Cabagan, Rojas, City of Ilagan at City of Kawayan. Sa ngayon ay isolated na rin ang buong bayan ng Dinapigi, Isabela. Samantala mayroon namang serye ng landslide na naitala sa lalawigan ng Quirino, habang sa Nueva Vizcaya naman ay isolated ang bayan ng Kasibu at ilang barangay sa Alfonso Castañeda, partikular sa barangay Pilaway, Dipuga at Kawayan. Alas 6 ng umaga kahapon ay nakapag-deploy na ng mga rescue personnel ang ahensya sa Isabela at Cagayan, katuwang ang mga uniform personnel upang tumulong sa rescue operations at paglikas ng mga apektadong individual. Bago pa man manalasa ang bagyong Uwan ay nakapag-deploy na sila ng mga response asset at resources alinsunod sa pangangailangan ng mga apektadong residente. Sa ngayon ay sumampa ng ahos sa 28,451 na pamilya o 86,000 individual ang mga nasa evacuation centers sa lambak ng Cagayan, habang 12,276 na pamilya o 38,910 na katao naman ang nananatili sa labas ng evacuation center. Ganito po ang bahagi ng pahayag ni OCD Information Officer Alvin Aison. To the isolated areas na nabanggit po natin kanina, we are already in close coordination with different agencies for the provision of assistance. And also, meron na po tayong briefing na isinasagawa sa ngayon for our Ardena team, yung Rapid Disaster Analysis and Needs Assessment team, para po ma-deploy sa mga severely affected areas po natin sa Region 2, in particular to Quirino and Nueva Vizcaya, to assess the extent of damages and to determine the early recovery effort needs of the affected population. And also for Quirino Province, meron na po tayong mga dinala in transit po kagabi, yung mga ibang mga assistance na ipoprovide po natin para sa agarang tulong natin sa kanila. Natili sa labas ng evacuation center. Ganito po ang bahagi ng personnel upang tumulong sa rescue operations at paglikas ng mga apektadong individual. Bago pa man manalasa ang bagyong Uwan ay nakapag-deploy na sila ng mga response asset at resources alinsunod sa pangangailangan ng mga apektadong residente. Sa ngayon ay sumampa ng ahos sa 28,451 na pamilya o 86,000 individual ang mga nasa evacuation centers sa lambak ng Cagayan, habang 12,276 na pamilya o 38,910 na katao naman ang nananatili sa labas ng evacuation center. Ganito po ang bahagi ng pahayag ni OCD Information Officer Alvin Aison. To the isolated areas na nabanggit po natin kanina, we are already in close coordination with different agencies for the provision of assistance. And also, meron na po tayong briefing na isinasagawa sa ngayon for our Ardena team, yung Rapid Disaster Analysis and Needs Assessment team, para po ma-deploy sa mga severely affected areas po natin sa Region 2, in particular to Quirino and Nueva Vizcaya, to assess the extent of damages and to determine the early recovery effort needs of the affected population. And also for Quirino Province, meron na po tayong mga dinala in transit po kagabi, yung mga
ibang mga assistance na ipoprovide po natin para sa agarang tulong natin sa kanila. Nanatiling lubog sa baha ang ilang lugar sa Cagayan City, Isabela, matapos ang panalasa ng bagyong Juana. Sa ilang barangay, abot bubong pa rin ang tubig habang maging ang mga bahay na may ikalawang palapag ay hindi rin nakaligtas sa pag-apaw ng tubig. Ayon sa mga residente, mabilis umanong tumaas ang tubig dahil sa magkasabay na epekto ng malakas na ulan at pagpapakawala ng tubig mula sa dam. Dahil dito, napilitan ang ilang residente na magtayo ng pansamantalang tirahan o tent sa mas mataas na bahagi ng kanilang lugar upang mabantayan ang mga natitirang gamit at alagang hayop. Samantala,